September 2023, nalaman ni Mark Kenneth na buntis ang kanyang asawa sa kanilang pangalawang anak. Pero ang sayang naramdaman, natabunan ng takot at pangamba nang ma-diagnose siya ng isang sakit. Bilang ama, excited po ako noon that time. Nag-change po ako ng lifestyle ko for the sake of our family. Hindi ko lang ine-expect na dahil dun sa lifestyle change ko, nag-change ako ng food intake, nag-exercise, yung mga bisyo ko, tinanggal ko na that time. Dun din nalaman po na may diabetes ako. Na-diagnose ng diabetes type 2 si Mark at unti-unti niyang naramdaman ang mga sintomas. Andun na po yung time na palagi akong ihi ng ihi. Tapos, nagsisimula po mag-blur ang vision ko. Nakita ko rin po na yung mga part ng katawan ko, meron po mga umiitim. Parang nagiging black siya. Right after ko pong kumain is parang feeling ko rin po, pagod na pagod ako. Gusto kong matulog. Tapos, meron na po doon lumabas na parang acidic ako. May mga tumutubo pong excess skin. I don't know what's the proper term po, pero may tumutubo po na mga bumps sa skin ko. Ilang linggo siyang na-ospital dahil kinakailangang obserbahan. Pero naging kapalit naman ito ang kanyang trabaho bilang call center agent. I'm not doing what I'm supposed to do bilang isang agent. So, tinanggal po nila ako sa kanilang company. Yun po yung start pa lang ng struggle ko that time kasi ano na ang mangyayari sa akin, may sakit ako, and then paano na yung pamilya ko, paano na yung life namin, saan ako kukuha ng panggastos ko. Nung nag-start po ako, limang gamot. So roughly, dun sa 5 gamot po na yon, per day mga nasa 230 pesos yung gastos ko po sa gamot lang. And then when it comes to management ng food, kasi po syempre kailangan natin kumain ng healthy. So expect mo na in a sense talagang magastos siya. Kung magastos yung bisyo ko dati na na-engage ako sa yosi, sa inom, mas magastos po ito. Dahil sa kanyang sakit, batid ni Mark na malaking pagbabago ang dapat niyang gawin. Kailangang baliin ang mga nakasanayan alang-alang sa kanyang kalusugan. When I was a teenager po talaga, since my dad is working outside of the country, pag umuwi po yun, boxes of chocolates. Tigi-isa po kami ng mga kapatid ko. As in, isang box, kinukonsume lang po namin ng isang buwan. I mean, nung pumasok na po ako sa line ng graveyard, hindi ko siya mabilang. I think umiinom po ko ng 1.5 na soft drinks, any kind of flavor, any kind of brand. Minsan po umaabot ako ng 3 1.5 sa isang araw. Kasama na po dun sa shift ko. And then we have a store po kasi, so every now and then, dati kuha lang ako ng soft drinks sa ref, inom. Then kuha ng soft drinks sa ref, inom. Parang ginagawa ko na siya na yung nagiging tubig ko for the whole day. Aral na rin daw ito sa kanya matapos ding magka-diabetes ang kanyang ama na ikisinawi nito. Yung tatay ko is hindi niya rin talaga, hindi aware kung ano talaga yung tamang gagawin. Hindi proper yung information na nag-get niya siguro. That's why hindi niya rin na-manage na maayos yung diabetes niya. But he fight for a long period of time. Hanggang sa na-amputate po siya dahil nasugatan siya. Nag-progress po.